Mga kasawsawan, inamin ng ating Chantal na mahal niya si Mang Dario at alam mo na may karelasyon si Mang Dario. Balikan lang natin, kailan mo nakilala, Chantal, si Mang Dario? First week of August po. Saan mo siya nakilala? Pag umuwi siya galing biyahe, naradaanan niya ako, nasyempuhan niya ako sa kalsada. Kaya hapon na ano Kaya sumasabay ako ngayon sa kanya. Wala naman siguro masama kung sumabay ka, di ba? Kaya pala, hindi pala So pumasok. sumasabay ka, meaning hindi ka nagbabayad? Hindi. Siguro ba yan? Okay. So paano nagkaroon kayo ng relasyon ni Mang Dario? Kasi po ino-open niya sa akin minsan, ito nga. Anong ino-open? Na problemado siya dito sa kasawa niya, sugarol, nagiinom, ang anak niya napapabayaan niya. Hoy, ang anak mo, hindi mo ba alam, ha? Ang anak mo, sa akin lang kumakain. Huwag kang ano, ha? Sinong anak? Alasing-lasing. Yung anak nila Dario. Umiinom kayo? Nag-iinom niya sa may kanto. Bakit ikaw din? Naiinom lang po, kahit mga tambay doon ako. So itong problemang ito, ang na sinasabi sa'yo ni Mang Dario ang naging dahilan kung bakit nahulog ang loob mo? Ganun ba? Parang awa na po rin sa kanya. Parang naawa ko sa kanya talaga. Hindi yan nagsasaing. Hindi yan nagpapadala ng pagkain yan tuwing umaga sa asawa niya. Hindi yan magsain. wala kahit kape, di ba kahit kape? Kahit kape, hindi mo titimpla ng kape ang Anong araw. pera? Kanino po Sino? napupunta ang pera? Hindi ako tumulong ng pera sa kanya. Kita niya eh. Dali lang, Chantal, binibigyan ka ng pera ni Mang Dario. Eh, may anak sila. Binibigyan niya po ako ng pera, pinibili ko rin sa anak niya. Kaya Sa anak niya, mismo, binibigay ko ng pagkain. Kami anak ko. Kasi hindi nga niya sinasaingan yung anak niya. Pala, Binibigay ako, pinag-iinom ako. Eh? So talagang may relasyon kayo ni Mang Dario. Gano'n na kayo katagal? 2 buwan na po. 2 buwan. Okay. May naging something-something? Meron na. Parang matamis naman ang lansones dito, pero parang ang mukha ni Hans maasim. Bakit? Bihirang-bihira ako nakakarinig kasi, Chang, na yung bakla ang hinapunta ng lalaki. Ano ba sa palagay mo, Chantal, ang katangian mo na nagustuhan ni Mang Dario? Handa ako sa iyo. Maasikaso ko kasi, maasikaso ko sa lahat. Maasikaso. Oh, Parang ang lumalabas, Ate Annalyn, kaya, sabi ng mga Becky, kaya naging nganga si Ate Annalyn, eh dahil po hindi kayo maasikaso. Bakit Kasi po? po, Ma'am Ame, Oh. hinihintay ko yung kain. Sinungaling ka. Hinihintay siyang Yung parang inom, umaga ka lang. Ay, siyempre. Sandali lang. Okay. Saka ako magsasaing pag minsan pag nag-aaway po kami, bakit ko siya haiinan? So yung pag-aaway Kaya niyo pala, yan, kaya ano po ang pupunta. pinakagrabing nangyari? Yung ano po, yung naano ko po siya ng kutsilyo. Bakit? Barangay ko po. O, tignan mo, tama ba yan? Oh, dapat lang! Dapat nga O, di ba? kasama ka. Sandali lang. Bakit naman po ninyo hinapol ng itak, patawarin, ina ng awa? Kasi po, nalaman ko po, Ma'am Ame, na may ano siya, tapos ayaw pa aminin. Eh, nung nalasing ako, Di ba paano nga naman pagka ganon, attorney, pagka ganito ang lalaki ang nasasaktan, eh wala naman, kasi ang babae merong women's death, ika nga. Eh ang lalaki, saan po ba pwedeng tumakbo at humingi ng tulong pagka ang misis ang medyo mainit at sumusugod at nananakit? Kung ang gusto po ng isang lalaki na siya ay maprotektahan doon sa ginagawa ng kanyang asawa o kinakasamang babae, pwede naman po siyang pumunta sa barangay eh. Ngayon, pag hindi sila nagkapag-ayos doon, pwede naman siyang magreklamo sa fiscal's office ng physical injuries o kaya ay attempted parricide kung mag-asawa sila dyan amin. Ipagpalagay na po natin na si Ate Annalyn at si Mang Dario ay kasal. At nangaliwa si Mang Dario at nagkataon na yung kanyang karelasyon ay isang Becky, yun po ba ay sapat na nga, kumbaga, ebidensya para pwede pong hiwalayan o sampahan ng annulment ni Ate Annalyn si Mang Dario po? Maaaring yun po ay makapitalize ni
Aling Annalyn na ebidensya upang pumasok dun sa psychological incapacity ni Mang Dario na punan ang kanyang responsibilidad bilang siya ay asawang lalaki. Kaya maaari pong gamitin po yun under Article 36 ng ating family code dyan. Maraming pong salamat, Attorney Acosta, sa ating mga kasawsawan dito sa Laguna. Abay, oras na para malaman ang inyong mga opinyon sa pula ba o sa puti. Nako, ang katanungan yan mismo, Chang. Para ba sa babae na sinasabing medyo pabaya? O para sa Becky na maalaga? Botohan tayo, mga kapatid. Pula ba o puti? Go! Taas ang mga placards. Siyang malinaw na sa isyong ito, ang babae ay kampi, siyempre sa kanyang kabaro. Pero kahit ako man mismo naintindihan ko yon. Kasi nga, siyempre may problema sila, dapat ang nangyari, pinag-usapan muna nila at hindi nag-anap ng iba. Itong si Mang Dario. Kaya yan, mas marami ang puti kaysa sa pula ang resulta ng ating botohan. Mga kapatid, kanina po nabanggit ni Ate Annalyn na meron siyang naging kasama sa pag-imbestiga nga at sinundan nila si Chantal. At doon nga nila nalaman na totoong may relasyon si Chantal at si Mang Dario. At kung hindi nga daw dahil sa kanya, abay hindi mabubuko ang lihim ng pag-iibigan na ito. Narito po ang sinasabing kasama ni Ate Annalyn. Wala pong iba kundi si Jennifer Arcosiba. Pasok! Ate Jennifer, ay, sandali lang! Sandali lang! Ate Jennifer, ano ang nahuli mo kay Chantal? Nakita, sa umaga kasi po nag-aatid ako ng anak ko. Oh, Nandun na po siya nakabang. Hindi ko alam kung sino ang inaabangan niya. okay. Anong nakita po ninyo? Nung naano ko, sila pala ng asawa nito. Nag-uholding hands pa po. May resibo ba siya ng asawa? Ang pangalan ng Jeff. Bakit? Nag-holding hand? Tapos, pangalawang nahuli ko siya, ayun na naman, sila naman dalawa. Abay, 2 beses palang nahuli ni Ate Jennifer, si Chantal at si Mang Dario. Ang iba pang detalye sa pangyayaring yun, pakatutukan nyo dito lamang po sa talakserye sa buong mundo, ang Face to Face. Ano po ba ang naging problema ninyo ni Ate Annalyn? Ang nagiging problema namin, halos hindi na ako naasikaso. Bakit? Uwi ako ng bahay. Bakit? Away dito, away doon. Gusto kong magpahinga, gusto kong matulog, hindi ako makatulog. Kailangan makatulog. Harapin mo! It's a